Panginoon, we thank you. Salamat po sa buong service namin ngayong umaga. Salamat po sa lahat ng bagay na iniremind mo po, itinuro mo po sa amin. Salamat po sa presensya mo, Panginoon. Tunay nga po, napakarami pong bagay na dapat naming ipagpasalamat sa iyo. Lalo po yung salita mo na amin pong muling pag-aaralan sa umagang ito. Always guide us, turuan mo po kami. Hayaan mo po na ma-absorb namin itong mga pag-aaralan namin ngayong umaga na to. Dahil ito po isa sa pundasyon ng aming pong pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Last year po, meron po akong binigay na memory verse. May nakakaalala po ba nung memory verse natin? Yung 2 Timothy 2:16-17, tama ba yun? 2 Timothy 3:16-17, may nakaalala po. Yung all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Sabi po doon sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, ano po ibig sabihin nung ang lahat ng salita ay, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos? Ito po yung Bible. Okay? Kung yung pong mga nakaalala po, nakarinig po nung ating pinag-aralan last year, kasi review po ito, ano po ba ibig sabihin nung ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos? Ang Biblia po ay kinasihan ng Diyos. So ano po ibig sabihin kaya nito? Sabihin ng iba, ang nagsulat naman yan, tao lang eh. Paano po kaya ito? Sabi ng Bible, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Anybody po? Meron po bang gustong sumagot? Ano po kaya ibig sabihin? No? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Review na lang po ito. Ano po kaya yung ibig sabihin nito? God-breathed. Sabing ganun. So, ibig sabihin, hindi po ito, ako may isip ako sarili, pero pwede akong magsulat. Pwede akong magsulat ng story ko, pwede akong magsulat ng talambuhay ko, pwede akong magsulat ng ano. Pero ito pong salita ng Diyos, hindi ito sa mind nung tao na yon, nung author na yon. So kinasihan po ito ng banal na espiritu, yung pong ating Bible. Kaya sasabihin ng iba, sinulat lang naman ng tao yan. Totoo, 'di ba? Pero they are kinasihan sila ng banal na espiritu ng Diyos. Hindi lang ordinaryo, kahit sino sa atin pwedeng magsulat, marunong tayo magsulat, marunong tayo magbasa. Pero hindi. Yung pong mga author na to ng Biblia na atin pong pinag-aaralan ay kinasihan ng Diyos. God-breathed, sabi nga ito. Para saan daw? Bakit tayo may Biblia? Bakit ba tayo may Biblia? Para saan yung ating Biblia? Sabi ito, magagamit sa pagtuturo ng, ano po? Ano ba itinuturo ng Biblia? Pagtuturo ng kasinungalingan, katotohanan. So, kung gusto po nating malaman yung katotohanan, hindi lang yung mga sabi ni ganitong preacher, sabi ni ganito, eto raw eh. I-ano po natin sa Bible? Tingnan natin, tama ba yung sinasabi nitong preacher na to? Baka mamaya nililigaw na tayo o binubola na lang tayo nito, di ba? So kailangan po talaga, maganda talaga, meron tayong Biblia na hawak-hawak. Kasi ito po yung magtuturo sa atin ng katotohanan. So kung may sinasabi, halimbawa, sinasabi si Jesus daw ay tao lang, teka, sabi ng Bible, si Lord ay hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at nag-anyong tao. So, hindi siya tao lang. 'Di ba? Paano natin malalaman? Kasi ang Biblia po ay magtuturo sa atin ng katotohanan. Ano pa? Pagtatama ng maling
katuruan. Lahat po ng maling katuruan na naririnig natin kung saan-saan, tingnan natin, i-verify natin sa Bible. Teka, tama ba to? Minsan nagkakamali rin kami typographical, may nalalagay na verse or chapter na mali pala. Minsan may nalagay po ako. Sabi nung sister ko, sabi ni RG, mali yung mo. Halimbawa, instead na 14, naging 4. So, kasi nagtingin siya, di ba? Chinek niya talaga kung tama ba yung nakasulat. And even kahit tayo, pag may sinabi dito yung preacher, lalo medyo delikado yung tingnan natin, totoo ba? Ano ba yung sinasabi dun talaga? Paano ba pagkakasabi? Para mas malaman natin, kasi ito po yung magtatama ng maling katuruan, di ba? Okay, so magagamit siya sa pagtuturo ng, pagtuturo ng katotohanan, pagtatama ng maling katuruan, pagtutuwid sa mga likong gawain. Okay. Paano ba tayo natutuwid nitong Biblia? 'Di ba? Galit na galit ka, gusto mo nang sugurin, pero ano sabi ng Bible? Magpatawa daw tayo 70 times 7. 'Di ba? May mga ganun may mga pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, nais pala ng Diyos na mamuhay tayo ng matuwid sa Kanyang harapan. Okay. So, ngayon, sige nga po, meron po muna tayong Bible drill. For every, meron po ako ditong, para siguro, ewan ko, tinapay ba to? Okay. Bible drill. Sino na po dito yung nakabasa or alam lahat ng mga book sa Bible? May idea kayo doon sa mga, ano ba yung mga libro sa Bible? Sige po, bigyan ko kayong 2 minuto. Tingnan nyo yung mga libro doon sa Bible. Kasi baka ngayon nyo lang, naalala ko dati. Nung naglaro kami, yung mga kabataan, nagpaano kami nung mga books ng Bible, meron pa silang sinabi Joseph. May nakasulat ba na Joseph sa Bible? Meron bang author na Joseph sa Bible? Diba yung mga ganun? Baka mamaya alam natin na Bible-based tayo, pinag-aaralan natin yung Bible, pero hindi pala natin alam kung ano-ano yung mga libro dun sa Bible. Diba? So, ngayon po, magkakaroon tayo ng Bible drill. Meron po ba dito may mga dala ng Bible? Okay, may mga dala tayo ng Bible or may mga apps ng Bible. Oo. Kasi importante po talaga meron tayong Biblia at kapag may nagtuturo po dito, sundan po natin kung ano po talaga yung itinuturo. Okay, as Bible drill, magbibigay po ako dito ng isang name po ng libro. So, ang isasagot nyo po yung book after. Anong book yung sumunod dito? Halimbawa, nagsabi po ako, nakasulat dito, Matthew. Ano yung libro nakasunod ng Matthew? Okay, tatayo na lang po, pwede pong tumayo yung sasagot. Okay lang po ba? Okay? So, si Matthew, ang kasunod niya ay Marcos. Okay? Sige. Hindi na po tayo masyado magpapakahirap. Sige, kahit open Bible nyo. Para ang importante dito, makita natin kung ano-ano ba yung mga libro sa Bible. At least alam natin kung ano yung mga libro sa Bible. Okay. Isa po. Okay, una. Ang bibigay po nating answer yung kasunod the book after. Sige po. Unang-una po. Genesis. Okay, si Ate Ste. Ano po ito? Recitation. Genesis, Exodus. Okay. Next. Ikalawang hari, 2 Kings. 1 Chronicles or unang kronika. Next. Aba, wala pa yatang mga kabataan Lucas. Luke. John. Okay, si Anne. Okay, next. Proverbs, Kawikaan.
Si Jacob. Ano sagot mo, Jacob? Ecclesiastes. Okay. Ang mangangaral. Okay, next. Taga-Galatia or Galatians. Okay, si Brother Nelson. Ephesians. Di ka raw tumayo eh. May tumayo ba iba? Si Jacob uli. Okay. Next. Tito. Titus. Sino ba nauna sa kanilang tatlo? Ha? Si Ate Stella? Sige, si Ate Stella nakita ko eh. Tito. Okay, next. Sa Old Testament po ito. Sige, titigan nyo na yung Old Testament nyo. Joshua. Judges. Sige, magbigay muna tayo sa iba pa. Okay, ngayon, iba naman na. Iba naman sasagot. Sumagot naman kayo. Okay, next. Esther. Iba naman. Esther. Job. Okay. Next. Okay, sa New Testament naman po ito. Mga gawa. Acts. Iba naman po. Ano sagot mo? Romans. Sige. Okay, iba naman po Okay, last. Ito po, kahit isara nyo yung inyong mga aklat or apps, masasagot nyo to. Ano lang to? Logic. Unahan na lang talaga. Sam, lakas. Tingnan mo yung mata mo, O, hindi na po kasama yung mga nanalo na. Okay. Unang Pedro. Ano? Unang Pedro, sabi ko eh. Sige. So may unang Pedro, may ikalawang Pedro. May 1 Peter, may 2 Peter. So yan. So, at least kahit paano nakita natin, di ba, may mga ganun pala. May sinulat pala si Pedro. Meron palang, may isa pa ba? Okay. May isa pa. Okay, ito po, mahirap to. Isa pa po Jonas. Jonas or Jonah. Ha? Mikas. Okay, Micah. Okay, dito kay Mikas. Sige po. So, yung una po nating verse last year, yun nga po yung 2 Timothy 3:16 to 17. So may bago po tayo ngayon, Hebrews 4:12. So, pwede po ba may representative tayo for every department? Okay, kung pwede po. Ang sabi po dito sa English, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebrews 4:12. Sa Tagalog, sabay-sabay nga po tayo, basahin natin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Wow! Ito ang Biblia. Ano daw yung Biblia? Ang salita ng Diyos ay buhay. Alive and active. Buhay at mabisa. Sa mga young adult, paano nyo po ba natin masasabi na yung salita ng Diyos ay buhay at mabisa? Alive and active. Meron po bang gustong sumagot? Buhay po ba ang salita ng Diyos? Naglalakad ba ito? Hindi, syempre, hindi siya naglalakad, no? Pero paano natin masasabi na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa? Sige, sa kabataan, may gusto bang sumagot?
Or sa matatanda, may gusto ba sumagot? Paano natin nasasabi na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa? Ba't ang tahimik nyo? Sige, lalapitan ko na lang kayo. LK, ba't mo masasabi? Buhay ba? Buhay palagay mo? Buhay ba yung salita ng Diyos? Paano kaya? Sa palagay mo lang. Sige. Kasi nararamdaman natin. Kahit di natin na, like, tawag doon? Hindi ko ma-explain. Nararamdaman daw niya. Paanong nararamdaman? Sige nga po. Buhay at mabisa. Paano natin nasasabi na ang salita ng Diyos ay buhay? Ano po, lagi po natin nararamdaman yung presensya ng Panginoon. Yung Presensya ng Panginoon. presensya ng Lord. Yung salita niya, yung binabasa natin sa Bible. Paano natin masasabi na kapag may narinig tayong salita ng Diyos, ito ay buhay? Ha? Sige nga, Junjun. Si Junjun daw. Kung nararamdaman natin at ginagawa natin din ito personal, actually po natin ginagawa. Okay. Naano nyo na ba minsan yung itong salita ng Diyos parang ano siya parang magugulat ka na lang minsan, teka, parang pinagdadaanan ko to Parang nanghihina ako ngayon, pero itong binabasa ko, sabi, magpakatatag ka, magpakalalakas ka. 'Di ba? Or minsan, meron kang karamdaman or may problema ka, biglang ang ilalabas sa'yo yung cast all your cares on Him for He cares for you. Or minsan litong-lito ka, tapos ang mababasa mo, sabi, trust in the Lord. Sa Diyos ka magtiwala. Buong puso at lubusan. Huwag sa sarili mong. Ano ibig sabihin po nun? Ano po? Yung pong bawat verse po na binabasa natin ay may connection sa buhay natin at hindi lang minsan, kadalasan ay natutupad din. Kaya dapat sa bawat verse na ano natin, nare-recall natin na yung ang pinagdadaanan natin, yung mga mangyayari pa lang, ay nabasa na natin. Ganun ang ng verse ng words of God. Buhay siya. Alam niya kung ano nandito na. Hindi naman bagong sulat itong Bible 'di ba? Pero kapag binasa natin siya, buhay na buhay siya. At tumutugon dun sa ating mga pangangailangan, sa ating mga pinagdadaanan. Yan po yung nagsasabi na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Paano naman siya naging mabisa? Alive and active. Ito pong salita ng Diyos, kapag po hindi lang natin siya basahin, i-meditate natin siya, angkinin natin yung mga pangako ng Diyos. Pag inangkin po natin, makikita po natin na active, buhay, at active ang salita ng Diyos, mabisa. Hindi po ito magic, hindi ito mga chant ng mga magic para matupad yung pangarap natin or yung mga whatever na kailangan natin. Pero may power po ang salita ng Panginoon dahil buhay nga po ito at mabisa kung ano po, pananampalatayanan natin. 'Di ba? Itong mga nakasulat sa salita ng Panginoon. Sabi nga po dito, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit. Mas matalas kesa alinmang tabak na magkabilay talim. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Kasi alam natin, nakikita natin dun sa mga gyera dati, di ba, meron silang, tawag dito, sibat, o kaya meron sila nung, yung tawag doon? Espada, di ba? Usually, pag espada, yung dulo niya, pwede mong hawakan, di ka masusugatan, di ba po? Etong kabila lang,
Pero ang salita daw po ng Diyos ay double-edged sword. Magkabila ay talim. Nakakita po ako nun sa internet, hindi sa dulo ang hawak, no. Sa gitna. Kasi magkabila ito, may talim. Ginagamit siya ng ganon. So, double-edged sword. Sabi, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, even to the dividing soul and spirit. Gaano ba, di ba? Minsan nalilito tayo, ano ba yung soul? Ano ba yung spirit? Di ba, napag-aralan na rin natin to. So, even halimbawa, yung ating mga emosyon, part po ito ng soul natin, yung emosyon natin, di ba? Galit, pag-ibig, ano ba yung mga emosyon natin? Inggit, yan yung mga emosyon natin eh. Pero, alam nyo po, ako naniniwala, hindi kailangang magmensahe ng preacher or sino man na tumukoy sa isang tao or sa ibang tao. Hindi po kailangan. Kasi the Bible itself, kapag marinig mo yung salita ng Diyos or mabasa mo, naku Lord, I'm sorry. Sorry po, nagawa ko po pala tong kasalanan na to. Yung mismong salita ng Diyos, tutusok sa'yo kung mali yung ginagawa natin. Kasi ano nga yung sabi doon sa 2 Timothy 3:16-17, di ba? Siya yung magtuturo sa atin, siya yung magko-correct sa atin. Ito yung magre-rebuke sa atin kung mali yung ginagawa natin. Di ba? So, tumatagos daw po ito sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. So, ibig sabihin, hindi lang to tatagos sa espiritu, sa kaluluwa, pati ang buto ba nasa kaluluwa? Part po ba ng kaluluwa yung buto? Yung kasukasuan? Sa mga nag-aaral po, part po ba ng espiritu or ng kaluluwa ang buto? Bones. Katawan. Di ba? Itong katawan panlupa na to. So, ibig sabihin, hindi lang sa kaluluwa, espiritu, or buong pagkatao natin, diyan po concern ang ating Diyos. Concern po ang Diyos sa buhay natin, buong buhay natin. Kasi meron pong verse dito na saan ba yung verse na nakita ko kanina? Meron po kasing verse sa 1 Thessalonians 5:23, sabi dito, May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. Baguhin daw tayo, papaging banal tayo. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ang gusto ng Diyos, yung kabuuan natin ay mabago. Yung kabuuan natin, ito yung haharap sa Diyos na blameless, sabing gano'n, walang kapintasan. Pwede ba yung halimbawa, sinasabi ng isip mo, sinasabi ng emosyon mo, teka, hindi ako pwedeng pumunta dyan sa lugar na yan kasi, or hindi ako pwedeng sumama sa mga tao na yan kasi mahahawa ako doon sa ginagawa nilang, halimbawa, droga or whatever. Pero yung katawan mo, pumupunta naman doon. 'Di ba? So parang hindi yata pwede, iba yung sinasabi nung yung kaluluwa mo, iba yung gusto ng espiritu mo, pero yung katawan mo, iba. Pwede ba yun? 'Di ba? So, kaya ang ano po dito, yung kabuuan ng tao, yun po yung binabago ng salita ng Panginoon, 'di ba? For the word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. Buo tayo. Yun po ang gusto ng Diyos na gawin sa kanyang mga nilalang, sa kanyang mga anak. Baguhin po tayo. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Bakit po maraming nababagong buhay? Maraming tao naghahanap ng himala. Wala na silang makitang himala kasi gusto nila makitang himala,
hindi makalakad, biglang nakapaglakad. Yung bulag, biglang nakakita. Yung bingi, di ba? Yan yung mga gustong makita ng tao na himala eh. Or walang tinapay dito, bigla na nagkaroon ng tinapay. Teka, nakakatakot yata yung mga supernatural na mga bagay na yan, di ba? So kailangan, posibleng may mga nangyayari pang gano'n, pero kailangan i-discern po natin yun. Kasi baka hindi naman galing sa Lord yung mga bagay na yon. Pero tingnan po natin, yung pong ginagawa ng Diyos na pagbabago ng buhay ng tao ay isang himala. Amen po ba? Marami na po tayong narinig na nagsalita, nagpatotoo, na mamamatay tao siya, adik siya, magnanakaw siya, lahat ng kasamaan ginawa niya, nakulong siya, pero nabago ang buhay niya. Ganyan po yung salita ng Diyos. Kasi ito po ay buhay. 'Di ba? Mabisa. At sabi nga, tumatagos sa espiritu, sa kaluluwa, kasukasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Sabi ko nga po sa inyo before, nung meron po akong ginawang kasalanan, every time na may maririnig ako, halimbawa sa radyo, may verse na tatakbo ako. Ayoko marinig. Kasi nakaka-guilty, nagigilty ako. Parang inaano ako na mali yung ginagawa mo, di ba? Sa akin lang po ba nangyayari yon? Nangyayari po ba sa inyo yon? Di ba? Kasi kinokorek niya tayo. Nire-rebuke niya tayo kung may mali po tayong ginagawa. Yan po yung salita ng ating Panginoon. So sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, ang salita ng Diyos ay ginawa lang ng tao. Makakapagsulat ako, pero hindi buhay yung maisusulat ko. At hindi, mangangako ako sa inyo, pero hindi nyo mapanghahawakan lahat ng pangako ko. Pero yung mga promises ng God, kapag pinanghawakan natin, gagawin po niya. Amen po ba? Ganyan po, kasi buhay at mabisa ang salita ng Panginoon. Ay, paano ba? Ano ba nangyari? Paano ba nakarating sa atin tong Bible na to? Okay. Noong AD 200, the Bible was translated into 7 language. Di ba, syempre, sabi nga nung message kanina, during po nung panahon ng Panginoong Jesus, ang meron pa lang po nun yung Old Testament. Syempre, di ba? Old Testament pa lang. So, then, after nun, nagkaroon po nung yung mga sinulat po, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, ganyan. Then, wala pa yung New Testament. Kasi, kumbaga hindi pa, or siguro ongoing pa lang yung pagsusulat dito. So, maaaring nung sila po ay nagtitipon sa mga churches or sa mga, kasi usually po, yung mga Kristiyano that time, ang tawag nga sa kanila, ang daan. Hindi po ang dating daan, ang daan, ang tawag sa kanila. Ang tawag po sa kanila ay mga house churches. Medyo maluwag yung bakuran ko. Dito tayo. Mag-Bible study tayo dito. Ganyan. Pero wala pa talaga sila nung Bible na hawak-hawak po natin. Okay? So, kailan po, paano na lumaganap ang Bible? AD 200, the Bible was translated into 7 language. Pwedeng paano? Okay, 7 language. AD 200 na po ito. Paano po ba pagbilang ng AD at saka BC? Pag BC, before Christ kasi sabi nun, di ba? Bago pa ipanganak ang Panginoon, ginagamit nila nun is BC. Then, kapag AD, after date, or sabi po, Anno Domini, or in the year of our Lord.
Ganyan. So pag AD, parang tayo ngayon, 'di ba? AD ano na ngayon, 2025, parang ganun po. Pero sa ngayon, sa mundo, ang ginagamit na po nila instead na BC or AD ay, alam niyo po ba kung ano? CE or ECE yata, yun na po yung ginagamit nila, common era. Kasi hindi naman daw lahat Christian or ano. So yun po yung ginagamit nila ngayon. Okay. Pero nung pong AD 200, syempre wala na si Lord dito nun sa lupa, no? And siguro yung ibang mga alagad ng Panginoon, baka persecuted, baka patay na rin at that time. So AD 200, the Bible was translated into 7 language. Between approximately AD 300 and 1400, ito po ay nakasulat na sa mga ano po, ano tawag dito? Yung skin ng animals. Kasi 'di ba originally, kung babalikan po natin yung pinag-aralan natin before, nakasulat po siya sa papyrus, 'di ba? Nakita natin na ano siya, parang mga dahon. Yun po yung ginamit nila. So nung pong between AD 300 and 1400, sa animal skin na po to make copies of the Bible. By AD 1400, na-translate na po ito into 28 languages. So hindi pala agad-agad may Bible na sa Pilipinas, sa China, hindi pala. So unti-unti, 'di ba? At saka tandaan po natin, wala pa pong printing press noon. Wala pang mga printer noon. So gaano kahirap i-preserve o i-translate yung mga Biblia po natin, 'di ba? Okay. Saan po nakasulat? Review rin po ito. Review na lang din po ito. Saan po nakasulat? Anong lengguwahe po originally nakasulat ang Old Testament? May nakakalam po ba? Hebrew. So yung Old Testament po natin, nakasulat po siya in Hebrew. Then yung pong New Testament, saan po siya nakasulat? Greek. Pero may portion daw po doon na Aramaic. Bakit? Ano ba tong Aramaic na to? Ito raw po yung spoken word ni Jesus. Kumaga tayo, Tagalog tayo, di ba, kung mag-usap. That time daw po ang usong-uso na salita no, na nagkakaintindihan po sila is Aramaic. Okay? All translation lies somewhere on a spectrum between word for word and thought for thought approach. Ngayon, bakit ba minsan yung nakasulat dito na verse, tapos titingin ka sa Bible mo, iba yung nakasulat. Napansin niyo po yun? Iba yung pagkakasulat. Bakit ganun? Dito, ang sinabi, thou shall love the Lord. Dito naman, you shall love the Lord. Di ba may mga ganon? Bakit iba? Bakit nagkakaiba-iba sila? Nagkamali ba yung sinulat? Bakit magkaiba? Okay? So, kasi po, nagkaroon po ng mga translation. Unang-una, kung yun pong Hebrew sa Old Testament, hindi po tin-translate, paano natin maintindihan? Di ba po? Yung Greek, yung kahit Latin, kasi tin-translate din po sa Latin, paano natin maintindihan? Pwede siguro nating mabasa, pero hindi natin maintindihan, di ba? So, paano po nangyari dito? Nagkaroon po ng translation na tinatawag. Tin-translate po ito. Paano po ito tin-translate? Ito po, yung iba't ibang klase po ng translation. Unang-una po, yung tinatawag na literal translation. Word for word. Kung ano yung pagkakasulat sa Greek, halimbawa, kung ano yung pagkakasulat, I can do all things. Ganon din po niya isusulat sa English. Ganon, kung ano yung I, ayan, kasunod. Then, do, kung ano mismo yung pagkaka-word na sinulat sa Griego o sa Hebrew, dun mismo yung tinatapatan nila halimbawa ng English. So yun po yung tinatawag na word for word. Madalas po nating makikita yan, napakahirap pong unawain. Kung maalala ko dati, nagkaroon po ako ng Bible, New Testament na kulay blue before, yung maliit na ganon.
kahirap unawain. Kasi meron pang mga daw, hat, di, ano yun? 'Di ba? So, medyo malalim po talaga yan. So, dito po sa word for word or literal translation, ito po, usually ang makikita po natin ganito ay ang King James Version. Kaya sabi po ng mga nag-aaral ng Biblia, ng mga preacher, ito raw po dapat yung pinag-aaralan. Kasi ito talaga yung eksaktong-eksakto sa pagkakasulat. King James Version, New King James Version, and American Standard Version. Yan daw po yung talagang kinopya niya kung ano yung pagkakasunod-sunod. Bali pa po, di ba? Before po magkaroon ng printing, ang ginagawa raw po, may mga scribe. Ang trabaho nila, magsulat lang. Talagang iniisa-isa nila yan. Kung halimbawa, ito yung kinokopyahan nila, tas ito. Kung ano talaga yung isinulat doon, talagang isinusulat, binibilang pa raw nila yan para hindi sila magkamali. Kaya alam po natin na talagang very accurate po ang pagkakasulat ng Biblia. So word for word, yan po yun. King James, then American Standard Bible Version. Then, kasi nga po, medyo mahirap iunawain itong word for word. King James, ang hirap-hirap po talaga. So, nagkaroon po ng translation na meaning to meaning. Halimbawa, yung isang word, yung isang sentence, binasa niya. Paano, ano ibig sabihin nito? Na maiintindihan natin. So, yun po yung sinulat. Yan po yung meaning to meaning. Pero, tamang-tama pa rin po. Kaya lang hindi na parang sobrang lalim, na parang barok ang pagkakasulat. Maiintindihan na. Pero tamang-tama pa rin po. So, yan po yung mga NIV na ginagamit din po natin, yung International Version. Yan po yung meaning to meaning. Then, meron pa pong tinatawag na paraphrase. Ano naman tong paraphrase? Dati nagkaroon din ako ng Bible na ganito. Kung medyo mababaw na po yung meaning to meaning, yung NIV, ito pong paraphrase, halos kwento na lang. Mas maiintindihan natin. Kaya lang, siguro, parang hindi na siya ganun ka-reliable, no? Kasi paraphrase na lang. Para imbawa, may sinabi si Brother Rex, etong pagkakaintindi ko, yan yung sasabihin ko. Ganun po yung paraphrase. So, kumbaga parang medyo nabawasan na. Okay, so marami pong mga version na paraphrase tayo na makikita. Meron po ako dito ang sample sa inyo. Nung pagkakaiba po ng mga version. Okay, halimbawa po sa Awit 71 verse 8. Okay, eto po. Awit 71 verse 8. Tagalog po ito Sa ang dating Biblia, by the way, yung pong unang salin sa Tagalog po is, eto pong 1905. Complete po, ng 1905, complete po itong naisalin sa Tagalog, yung pong Old and New Testament. Sabi po sa Awit 71 verse 8, ang bibig ko'y mapupuno ng pagpupuri sa'yo. Kasi siguro ganyan pagkakasulat sa Hebrew. Yung ang bibig ko'y mapupuno. Ganyan po yung pagkakasulat ng pagpupuri sa'yo at ng iyong karangalan buong araw. Parang usually, hindi natin sasabihin yun, At parang hindi natin usual na gagawin. Kasi po itong dating Biblia, kinuha raw po ito sa American Standard Version. So word for word po ang ginamit dito. Ngayon, ito naman po magandang balita Biblia or ito raw po yung The Good News Bible. Medyo nakaano daw po ito sa NIV. Nandun na po ito sa meaning to meaning. Ito, tingnan. Mas mauunawaan na po natin. Kaya ako'y nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Parang malapit-lapit na sa katotohanan. Parang kahit tayo, nasasabi na natin to 'di ba? Ngayon, ito naman po yung paraphrase na sinasabi natin, yung ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Maghapon ko kayong pinapupurihan dahil sa inyong kahangahangang kagandahan.
To parang inano niya na, nirephrase niya na maghapon ko kayong papupurihan. Mas pinababaw pa niya. Ito naman po, sabi po nung mga, ngayon, hindi raw po maganda itong bagong version na to. Kasi itong verse, dito raw po sa bagong version na to, wala nang bawal. Parang ganun. Ano na siya? Kapag tatamaan, halimbawa, ang homosexuality, dinadivert. Kapag halimbawa, tatamaan yung, basta, wala na raw po parang tatamaan dito sa ang Bible, Pinoy version. At saka ito raw po, kung ano yung lengguwahe sa panahon ngayon, yun po yung ginagawa. Sample natin. Buong araw kitang pinupuri, lagi kong sinasabi, wow, grabe, ang galing mo. 'Di ba? So masyado na pong masyado ng, ewan ko kung mauunawaan, masyado raw po itong pinadali kasi mauunawaan, makaka-relate yung mga new generation, pero parang compromise din po ito. So, medyo iwasan po natin tong Bible version na to. Then, isa pa pong sample, sa English naman po. Sige, sa English. Ito po, nabibabasa nyo po. Sa 1 Corinthians 15:50. Ito po yung NIV. I declare you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the perishable. Tingnan niyo po yung King James Version. Now I say, brethren. Ginagamit po ba natin yung brethren? Parang hindi natin ginagamit yung brethren, di ba? Brother, sister. Pero sabihin mo, brethren, kasi nga po, naka-word to word po siya. Okay? Naka-King James Version po yan. Kaya tinatawag niya, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth. Ano yung doth na to? D-O-T-H. Ano yan? Kasi English word po yan sa does. Yung does, nakaka-relate na tayo, pero yung doth na to, malalim po masyado. So, hindi natin talaga siya mauunawaan ng ganun-ganon. Then, yung King James Version, Amplified, ito po yung paraphrase, mas pinababaw niya. Now I say this, believers na ang sinabi, that flesh and blood cannot inherit nor be part of the kingdom. Dito ngayon, sa mas pinababaw pa, 1993 MSG, I need to emphasize friends. Friends na po yung ginamit. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Yung malalim, ang ginamit, brethren. Nung pinababaw na, naging brothers na. Then, yung mas paraphrase na, ang ginamit na friends. Okay? So, nakita po natin yung pagkakaiba-iba. Okay, next. Si John Wycliffe po, siya yung English scholastic philosopher, theologian, biblical translator. Isa po siya sa unang nag-translate ng Bible sa English. So, pasalamat pala tayo dito kay John Wycliffe kasi na-translate po sa English yung atin pong Bible. Okay? The Wycliffe Bibles were inscribed by hand. Sabi nga sa atin, pinusulat lang nila kasi wala pa pong printing press. Okay. In 1902, the American Bible Society and British and Foreign Bible Society published the first ever New Testament in Tagalog. So kaya nga po ito ay nanggaling sa American Standard Version. Okay? Kasi pinublish po ito noong 1902 pero yung buo, yung 1902, New Testament pa lang po yung Tagalog. Pero yung 1905, buong Biblia na po. Ito po yung makikita natin, ang Biblia. Dito kasi sa Google, makikita natin yung ang Biblia 1905. So yun po. Nakaano po siya sa American Standard Version. Okay, at alam niyo po ba, trivia ito, according to Guinness World Records, the Bible remains the most preserved and best-selling book of all times. Best-selling. Sige, paano ba siya naging preserved? Alam po ba natin na napakarami pong nag-attempt na tanggalin sa buong mundo ang Biblia? Forward.
Isa pa. Okay. Paano nakarating sa atin? Paano na-preserve itong Bible na to? Alam niyo po ba, yung mga Bible natin, nadudumihan, naaalikabukan lang. Tama po ba? O yung Bible lang namin yung ganun. Pero alam niyo po ba kung gaano yung hirap para po ma-preserve ang Biblia? Okay. Early in the history of Christianity, Clement of Alexandria wrote, "Many martyrs are daily burned, crucified, and beheaded." Yung pong mga unang Kristiyano, sila po ay sinusunog, pinupugutan ng ulo dahil sa kanila pong pagpipreserve sa Biblia. Ganun. Kumbaga makita kayo na mayroon kang hawak-hawak na Bible, huhulihin ka, ikukulong ka, ibe-burn ka, susunugin ka, pupugutan ka ng ulo. Ganun po kahirap para sa mga unang mga Kristiyano na makita sila na meron pong Biblia. For many years, Christianity was outlawed by the Roman government from the time of Trajan until Constantine. Noon pong time po ni Diocletian, 284 to 316, alam niyo po ba na iniutos po niya na ipasunog, wasakin lahat ng Biblia. Ano yung goal niya? Mawala na ng Biblia. Mawala na at all sa buong mundo ng Bible. So, pag daw nakita ka na meron kang tinatago na Biblia na yan, papatayin ka. So marami raw pong nagsuko ng mga Biblia nila, din pinaduran sa kanila yung Biblia na yan. Para lang ma-spare yung buhay nila. So sa dami po nung taong namatay dahil sa Biblia, dahil sa hindi nila talaga itinakwil, itinatwa yung Biblia na yan. Akala ni Diocletian, wala nang Bible at all. Pero dumating po yung time ni Constantine. Si Constantine po yung sumunod sa kanya eh. Okay? History tells us that the next ruler, Constantine, became a Christian. So ito naman pong si Constantine, ano po siya, emperor din po siya, naging Kristiyano naman siya. For some reason, di natin alam kung paano naging Christian tong si Constantine. Pero makikita po natin yung pagka-Kristiyano po niya is parang dun sa kinagisnan po natin. Ang request naman po ngayon ni Constantine that copies of the scriptures be made for all the churches. Dapat daw lahat ng church magkaroon ng Bible. Paano kaya mangyayari? Di ba pinasunog na ni Diocletian lahat ng Bible? Paano kaya mangyayari? Alam niyo po ba, after Constantine offered a substantial reward, kung si Diocletian, ipapapatay niya yung mga may Bible, eto naman po si Constantine, bibigyan niya ng reward. Yung makapagbibigay sa kanya ng Bible. At alam niyo po ba kung ano po nangyari? Within 25 hours, 50 copies of Bible dinala sa kanya. Ang tatapang nitong mga Kristiyano na to. Meron palang 50 na Kristiyano na merong Biblia, hindi nila isinuko yung Biblia nila. Kaya nung time po ni Constantine, lumabas 50 pieces ng Bible. Gaano iningatan ng Diyos ang Biblia? 'Di ba? Sabi nga, yung salita ng heaven and earth will pass away but not my word, sabi ng Diyos. Mawawala itong langit at ang lupa pero yung salita ng Diyos hindi magkakabula. So, lumabas 50 copies ng Bible. Then from then, nag-start uli, dumami uli, ipinropagate, pinadami uli yung Biblia. Pero, meron na naman pong nangyari. During the Middle Ages, for example, the Roman Catholic Church burned thousands of copies. Muli na naman po, na-persecute na naman ang Bible. Pinakuha na naman ang mga Biblia at pinasunog na naman. So, ano nangyari? Nawala na kaya totally yung Bible natin?
But in spite of it, the Bible lives on. Hindi po nila totally nasunog lahat ng Bible. Meron na naman pong isa. 1778 na po ito. Ang pangalan niya Voltaire. Baka yung mga nag-aral po dito, narinig niyo na yung pangalan ni Voltaire. May nakarinig na po sa pangalan ni Voltaire. Mga estudyante natin. Ako kasi nag-aaral ako, narinig ko itong pangalan ni Voltaire na to. The noted French infidel who died in 1778 made his attempt to destroy the Bible. So ang vision po nitong si Voltaire, mawala totally ang Bible dito sa mundong ito. He boldly made the prediction that within 100 years, wala nang Bible at wala nang Christianity. Wala nang Christian. Wala nang magiging Christian kasi wala nang Bible. Yan. But Voltaire's effort and his bold prophecy failed as miserably as those with his unbelieving predecessor. Alam niyo po ba, after that, kung saan po sabi, the very house in which the boasting of Voltaire had lived was literally stocked with Bibles. Kung saan niya siguro sinulat o kung saan niya sinabi na mawawala na ang Bible. Doon po sa lugar na yon, pinrint po yung yung Bible ng Geneva Bible Society. Grabe, nakakakilabot mo, no? Gustong-gustong wasakin ng mga tao. Merong mga gustong dun sa mag-prevent para kumalat ang Bible. Pero hindi hinahayaan ng Panginoon. 'Di ba? Yung buhay kasi ang salita ng Diyos. 'Di ba? Yung atin pong verse kanina. Then, nito pong 1947, okay, nasa 19s na tayo. 'Di ba? Ngayon 2025 tayo. Noon pong 1947, among the Dead Sea Scrolls, meron pong tinatawag na Dead Sea Scroll, makapagtutunay talaga na itong Biblia na to, authentic. Kasi dito raw po sa lugar na to, na kung saan nakita po itong Dead Sea Scroll na tinatawag, nakita po doon yung mga copies of Isaiah, Deuteronomy, Genesis, dating from 125 BC sa isang kuweba. Marahil siguro po nung time na pinasusunog yung mga Biblia, marahil meron po sigurong tao na nagdala dun sa kuweba na yun para ma-preserve yun pong mga manuscript ng Bible. Kaya nakakakilabot, hindi hahayaan ng Diyos na hindi po makarating sa atin yung salita niya. Bakit? Kasi ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ay buhay, mabisa, ginagamit natin. Ito ay makapagtuturo ng katotohanan, 'di ba? Makakapagtuwid sa maling buhay natin, 'di ba? Ito yung ating memory verse na 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Hindi po niya hahayaan na yung kasulatan na kinasihan niya ay masira ng sino mang tao o anumang mga bagay sa mundong ito. Sunog ba yan or hindi natin sasabihin na doon sa kuweba ay wala pong mga elementong whatever na pwedeng kumain dito. 'Di ba? Yun sa bahay nga lang natin kapag marami ng mga tawag doon, yung anay, yung mga libro nasisira 'di ba? Hindi hinayaan ng Lord na mangyari ito sa mga salita niya. 'Di ba? Kasi ito po ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama ng maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon dahil hanggang sa atin, hanggang sa panahon na to, the same na salita ng Diyos na na-preserve at hanggang sa atin ngayon nagmi-minister itong salita ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sige po, let us pray. Father God, maraming salamat po for bringing us the Bible.
Tunay na makapangyarihan ka. Yung po mga attempt na ginawa ng mga tao, matataas na tao sa buong mundo, nag-fail. Kasi makapangyarihan ka na aming Diyos. At itong salita mo, Panginoon, na aming minimeditate, binubulay, ay buhay. Nagmi-minister sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Salamat, Lord, kasi marami pong mga prophecy dito ay nakita namin or nakita ng mga nauna sa amin na nagkatotoo. Katulad po sa hula sa Panginoong Jesus. At marami po mga prophecy ang unti-unti naming nakikitang nagaganap dahil malapit na po ang iyong muling pagbabalik. Panginoon, maraming salamat din po sa mga pangako mo na kung aming panghahawakan, ito po ay aming maaasahan sapagkat ikaw yung Diyos na nangako. Ikaw yung Diyos na tutugon sa mga pinangako mo. Kaya alam namin, Lord, ibigay namin sa iyo yung pagtitiwala that we cast all our cares upon you kasi ikaw yung nagmamahal sa bawat isa sa amin. Tutulungan mo kami, hindi mo po ipapahiya yung mga nagtitiwala sa iyo. Salamat po sa salita mo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat. Maraming salamat po. Ito po'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.